GMRC 4, Term 1, Week 2. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging matapat sa pamamagitan ng angkop na paglalahad ng tunay na saloobin sa mga kasapi ng pamilya. A. Nakakikilala ng mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. B. Napangangatwiranan na ang mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. At C. Na isasakilos ang mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya na nagpapanatili ng masaya at matatag na samahan. Kaugnay na paksa bilang isa. Pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at ang kahalagahan nito. Sino-sino ang bumubuo ng pamilya? Ang bumubuo ng pamilya ay si tatay, si nanay, si kuya, si ate, at si bunso. Mahalaga ang tungkuling ginagampanan ng bawat miyembro ng pamilya dahil dito nakasalalay ang maayos at masayang samahan. Ang bawat isa, magulang man o anak, ay may kani-kaniyang responsibilidad na tumutulong sa pag-unlad ng pamilya. Ang mga magulang ang gumagabay, nagtataguyod at nagbibigay ng pangangailangan ng pamilya. Samantalang ang mga anak naman ay tumutulong sa mga gawaing bahay at sumusunod sa patakaran. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, paggalang at pagkakaisa, nagiging matatag at mapayapa ang pamilya. Mahalin natin ang ating pamilya dahil silang nagbibigay ng suporta, gabay at pagmamahal sa atin sa araw-araw. Sila ang kasama natin sa hirap at ginhawa, kaya mahalaga sila sa ating buhay. Maipakikita natin ang ating pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng paggalang, pagsunod sa mga magulang, pagtulong sa mga gawaing bahay, at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Iparamdam rin natin ito sa pamamagitan ng pakikinig, pag-unawa, at pagbibigay ng oras sa kanila. Mahalaga ang pagiging matapat sa pamilya dahil ito ang pundasyon ng tiwala at maayos na samahan. Kapag tapat ang bawat isa, nagiging bukas ang komunikasyon at mas madaling magkaunawaan. Ang katapatan ay tumutulong upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at alitan. Ipinapakita rin nito ang paggalang at pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya kaya nagiging mas matatag at masaya ang samahan. Ang pakikitungo sa pamilya ay nangangahulugang isang proseso na ginagamit upang mapanatili ang ugnayan sa mga kapatid, magulang, pamilya at iba pang mga individual. Ang pakikitungo ay nagbibigay daan sa mga pamilya na mapanatili ang koneksyon at pagpapahusay ng samahan kung saan ang mga pamilya ay maaaring magkaroon ng pagkakataon upang matuto, mag-ensayo at ipakita ang mga bagong asal at pamamaraan sa pakikipag-ugnayan. Ang mabuti o positibong pakikitungo sa bawat kasapi ng pamilya ay mahalagang bahagi ng matibay na pamilya. Ang matatag na pamilya ay umuunlad mula sa pagmamahal, seguridad, komunikasyon, koneksyon at ilang mga patakaran at nakagawian.
Mahalaga na panatilihin at pag-ibayuhin ang mabuti o positibong pakikitungo o relasyon ng bawat miyembro ng pamilya dahil ito ay A. Nakatutulong sa bawat kasapi ng pamilya, lalong-lalo na sa mga bata na maramdaman ang seguridad at pagmamahal na nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na galugarin ang kanilang mundo, subukan ang bagong mga bagay at mag-aral. B. Pinapadali para sa pamilya na malutas ang mga suliranin, pagtugma sa mga pagtatalo at igalang ang mga pagkakaiba ng opinyon. C. Binibigyan ang mga bata ng mga kasanayan na kailangan nila upang maunawaan at palakasin ang malusog at matatag na relasyon. D. Maaaring mag-udyok sa mga bata na magpamalas ng mataas na moral ng katangian sa pamamagitan ng pagtatatag ng kanilang kaalaman sa tama at mali. Ngayon ay dumako na tayo sa gawain bilang isa. Ito ay tama o mali. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagkilala ng mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at mali naman kung hindi. Una, ipinakilala ni Dino ang kanyang ina sa kanyang mga kaibigan ng may ngiti at pagmamalaki. Ang sitwasyong bang ito ay tama o mali? Magaling! Ang sitwasyong ito ay tama. Pangalawa, sinigawan ni Beth ang kaniyang tiya Susan nang hindi niya napanood ang aralin sa TV na handog ng DepEd. Ang sitwasyong bang ito ay tama o mali? Magaling! Ang sitwasyong ito ay mali. Pangatlo, bukal sa kalooban ni Desa na tulungan ang kanyang ama sa pagbubuhat ng mga panggatong ng kahoy. Ang sitwasyong bang ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-apat, nagtago sa loob ng bahay si Ana nang marinig niya ang utos ng kanyang kuya. Ang sitwasyong bang ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Panglima, hinintay na lamang ni Ben na matapos ang pinanonood ng kanyang bunsong kapatid saka siya nanood naman ng kanyang paboritong palabas sa YouTube. Ang sitwasyong bang ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-anim, sumasagot kaagad si Mel kapag tinatawag siya ng kanyang lolo. Ang sitwasyong bang ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-pito, sinisigawan ni Ken ang kanyang nakababatang kapatid kapag nakikipaglaro ito sa kanya. Ang sitwasyong bang ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pangwalo, hindi ako nagmamano sa aking lola kapag hindi niya ako binibigyan ng pera. Ang sitwasyong bang ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pangsyam, inaabutan ko ng malamig na tubig sina nanay at tatay pagkagaling nila sa bukid. Ang sitwasyong bang ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. At pang-sampu,
Hindi ko pinapansin ang bilin ng aking mga magulang dahil paulit-ulit lang ito. Ang sitwasyong bang ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Kaugnay na paksa bilang 2. Epekto ng mabuting gawi ng pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Ang ating mga pamilya ay may malalim na epekto sa ating buhay na humuhubog sa ating pag-unlad, mga halaga at mga relasyon. Kaya, kinakailangang panatilihin ang mabuting gawi sa pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya dahil ito ay nagbibigay ng masaganang benepisyo o positibong epekto hindi lamang sa pamilya kundi maging sa lipunan na ating kinabibilangan. Una, pag-unlad ng karakter at moralidad. Ang pag-unlad ng karakter at moralidad sa kabataan ay itinuturing bilang isa sa mga pangunahing aspekto ng sosyalisasyon. Pangalawa, personal na kagalingan at emosyonal na paglago. Nag-aambag ang mga kasapi ng pamilya sa personal na kagalingan ng bawat isa. Sa panahon na nakararanas na tayo ng mahirap na mga sitwasyon, nauunawaan natin na ang pagmamahal at pag-unawa ng ating pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pangatlo, pagiging responsable. Ang pundasyon ng pamilya ay may iba't ibang likas na mga tungkulin. Sa bawat kasapi ng pamilya na nagtutupad ng kanilang mga obligasyon, nakikinabang ang buong pamilya dito, kaya't lumalakas ito. Pang-apat, marunong makiramay, maawain at mapagmalasakit. Isa sa pinakamahirap na bagay na sinusubukang maipamalas ng mga tao sa kanilang buhay ay ang damdamin ng emosyonal na pag-unawa para sa iba. Ang pamilya ay nagbibigay ng mahusay na kapaligiran para sa pagpapaunlad ng napakahalagang katangiang personal na damdamin ng emosyonal na pagdamay at pagmamalasakit. Sa pangkalahatan, ang epekto ng mabuting gawi sa pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay nagpapalakas ng emosyonal at intelekwal na pag-unlad. Tumutulong sa paglago ng ugali at psikolohikal na pag-unlad. Nakakatulong sa madaling paglutas at paglalampasan ng mga tunggalian. At nakatutulong sa pagpapalakas ng pakiramdam ng responsibilidad. Tayo naman ay dumako na sa gawain bilang 2, angkop na sitwasyon. Piliin ang 9 na sitwasyon na nagpapakita ng mga pangangatwiranan na ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. Markahan ng check ang mga napiling sagot. Una, ang pagkakaroon ng masaya at matatag na samahan sa loob ng pamilya ay tanda ng respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga damdamin. Ito ba ay may check o wala? Magaling! Ito ay check. Ibig sabihin, tama. Pangalawa, hindi dapat kilalanin at intindihin ang mga pagkakaiba-iba ng bawat isa sa pamilya. Ang pahayag ba na ito ay check o wala? Tama, ito ay walang check dahil ang pahayag ay mali. Pangatlo, maglaan ng oras upang magbigay pansin sa mga pangangailangan at kagustuhan ng bawat isa. Ito ay nagpapakita ng pag-aalala at pagmamalasakit. Ang pahayag ba na ito ay may check o wala? Magaling! Ito ay check. Tama. Pang-apat, tanggapin ang bawat isa sa kabila ng kanilang mga kahinaan at imperfection.
Ang pagtanggap ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang pahayag ba na ito ay may check o wala? Magaling! Ito ay check. Tama. Panglima, maging handa na tumulong at mag-alaga sa mga kasapi ng pamilya, lalo na sa mga oras ng kagipitan at pagkakasakit. Ang pahayag ba na ito ay may check o wala? Magaling! Ang pahayag na ito ay check. Pang-anim, magkaroon ng kakayahan na magpatawad at mag-move on mula sa mga pagkukulang o hindi pagkakaintindihan. Ang pahayag ba na ito ay may check o wala? Magaling! Ang pahayag na ito ay check. Tama. Pampito, sa mga pagkakataong may mga hindi pagkakasundo, hanapin ang paraan para magkaroon ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mahinahon at konstruktibong usapan. Ang pahayag ba na ito ay may check o wala? Magaling! Ang pahayag na ito ay check. Tama. Pangwalo, ipakita ang malasakit sa pisikal, emosyonal at mental na kalusugan ng bawat miyembro. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagtanong kung kumusta sila o pag-aalok ng tulong. Ang pahayag ba na ito ay may check o wala? Magaling! Ito ay check. Tama. Pangsyam, magbahagi ng oras, kasanayan at mga kaalaman sa mga gawain at proyekto sa loob ng pamilya. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang pahayag ba na ito ay may check o wala? Magaling! Ang pahayag na ito ay may check. Tama. At pang-sampu, ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa bawat isa ay pangunahing aspekto ng gawaing pangunawa. Ang pahayag ba na ito ay may check o wala? Magaling! Ang pahayag na ito ay check. Tama. Surinawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sa iyong pamilya, may tuturing ba na tungkulin at pananagutan ang magandang gawi sa pakikitungo sa bawat isa? Bakit? At pangalawang tanong, sa pagtupad mo ng iyong sariling mga tungkulin, ano ang epekto nito sa iyo? Ipaliwanag ang iyong sagot. Sinasabing tungkulin at pananagutan ng bawat isa ang mabuting pakikitungo sa pamilya dahil dito nakasalalay ang pagkakaroon ng masaya at matatag na samahan. Kapag ang bawat kasapi ng pamilya ay may respeto, malasakit, pagtutulungan at pag-unawa, nagkakaroon ng pagkakaisa at tiwala sa isa't isa. Nababawasan ang alitan at mas napapalitan ito ng pagmamahalan at suporta. Kung hindi naman maayos ang pakikitungo, maaaring magkaroon ng away, tampuhan at pagkakawatak-watak ng pamilya. Kaya mahalaga na gawin ng bawat isa ang kaniyang bahagi, maging magalang, mapagpasensya at mapagmahal dahil dito nabubuo ang isang masaya, mapayapa at matibay na pamilya. Para naman sa gawain bilang 3, isulat sa alinmang bahagi ng bahay ang lahat ng mga kailangang gawin ng isang batang katulad mo upang magkaroon ng masaya at matatag na samahan sa iyong pamilya.
Narito ang mga halimbawang gawain ng isang batang katulad mo upang magkaroon ng masaya at matatag na samahan sa iyong pamilya, gaya ng pagiging mapagmahal, pagiging magalang, pagiging masunurin, pagiging matulungin, at may malasakit sa pamilya. Sa gawaing ito, kumpletuhin ang pangungusap. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap at kumpletuhin ang mga ito batay sa iyong natutuhan sa araling ito. Una, ang pagiging matapat sa paggawa o pagtupad ng mabuting gawi sa pakikitungo sa bawat kasapi ng aking pamilya ay... Pangalawa, simula ngayon, upang mapanatiling masaya at matatag ang samahan ng aking pamilya, sisikapin kong... Isulat ninyo ang inyong kasagutan sa inyong sagutang papel. Kumpletuhin ninyo ang bawat pahayag. Para naman sa pagsusulit, enumerasyon. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Para sa bilang 1 hanggang 3, magbigay ng 3 kahalagahan ng pakikitungo sa bawat kasapi ng pamilya. Para naman sa bilang 4 hanggang 6, ibigay ang mga epekto ng mga ito. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!